Okay, narito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At pagpasensyahan ninyo na hindi tayo nakapag-upload kahapon dahil sobrang busy natin. Meron tayong isang project na ginagawa. Hindi natin pwedeng ipakita sa YouTube ang paggagawa nito dahil bawal na magpakita sa YouTube ng paggawa. Kaya yung nagtatanong sa akin, kaya yung mga ginagawa ko ngayon ay puro explanation lang, puro explanation kasi nga nag-iingat tayo. Kasi nga na-warningan na tayo ng YouTube. So, yung nagtatanong sa akin ay hindi ko nga pwedeng ipakita sa YouTube yung actual na paggagawa kasi baka tayong ma-strike. So, ini-explain ko lang kung ano ang sira ng inyong mga baril. At kayo na ang gumawa. At least alam ninyo kung ano ang gagawin. Kamukha yung in-explain ko naman yung last na bala ay bakit hindi na-eject, naipit ng in-explain ko kung bakit. Ay alam na ninyo kung bakit. Gawin na ninyo yung dapat ninyong gawin. O ganun lang yun. Hindi ko pwedeng gawin ng actual dahil baka may strike tayo sa YouTube. Ayan. At bago tayo bumati at mag-umpisa ay shout out din kay John Kenneth Villarosa. Hindi mo pinapanood yung ating mga videos. Lagi ko sinasabi, ako ay nandito sa Kuwait. 20 years na akong nagtatrabaho dito. At hindi ninyo makukuha ang serbisyo ko sa Pilipinas. Kaya John Kenneth, wag mo na itanong kung saan ang shop ko sa Pilipinas dahil ako'y wala dyan. Ayan. At bago tayo bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Jorandi Pilotio. Tay, tanong ko lang po, yung 9mm ko wala po sa center yung tama ng firing pin sa basyo. Masama po ba yun? Medyo off center. So, tinanong ko sa kanya kung anong caliber. Ay anong model ay Beretta 9FS. Pag kayo nagtanong, sasabihin na ninyo agad kung anong kamukha ng isa kong tanong. O di siyempre may na mga nagko-comment. Wala sa sentro ang bala. Baka nga naman 22, tama naman. Baka 22. Ay so, inassume ko na 1911. So, para maliwanag yung ating mga tanong, yung ating mga sagot, sabihin niyo kung anong model. Ayan, at gusto ko lang munang magpasalamat sa ating mga sponsor na patuloy na sumusuporta sa ating mga 6 na estudyante na tinutulungan. Ayan. At meron ditong yung ating isang estudyante ay nagpadala ng video para magpasalamat. Po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat kay Alfredo Isidro at si Conrado Eulalio sa kanilang pagbigay ng allowance at nagpapasalamat rin po ako sa subscribers ng Pinoy Firearms Instructor. God bless po at maraming salamat po. Ayan. Nagpapasalamat po ang isa nating estudyante na anak na single parent dahil yung kanyang tatay ay hindi na nagpaparamdam. Ayan. Kaya sinusuportahan natin siya. At sana ay marami pa ang magsuporta sa ating mga estudyante para madagdagan yung 6. Isa lamang po siya sa ating at pinadalhan natin ng Kaya nga nagpapasalamat tayo sa ating mga sponsor sa panguna ni Alfredo Isidro, Ordo Sipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubel Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, si Ombet ng Kia Motors, si Anthony Evangelista ng Pasay, at yung ayaw magpakilala, si Adrian. Tawagin natin sa pangalang Adrian. At may bago tayong sponsor. Maraming salamat sa iyo, Conrado Eulalio. Ayan, at sana madagdagan pa at nang madagdagan din yung ating mga estudyante na matutulungan. Dahil tayo ay charity vlogger, yung kinikita natin sa YouTube, bagaman ito ay kulang, kaya nga papasalamat tayo sa ating mga sponsor ay nakakatulong tayo sa mga anak ng single parent. Ayan. So, ang tanong niya ay, masama ba? Ang tanong niya ay
Masama po ba yun? Kung ang tama ng inyong bala, ng inyong ano, hindi man sintro-sintro. Actually, hindi naman talaga necessary na ano, na sintro-sintro. Kung ang inyong performance ng inyong baril ay maganda naman, ibig sabihin hindi pumapalya, ay okay lang 'yun. Pero meron akong isang ano, kaya tinanong ko kung anong model, kung anong model at brand. Sabi niya 92FX. Ang 92 po ay ang barrel ay naka-railing, may railing siya. Yan. May kanal siya at naka-railing. So ito ay naka-fix. Kumbaga ito ay ito iba ang locking block nito. Ito hindi gumagalaw, hindi kamukha ng mga 1911 na bumababa gumaganon. So ito ay naka-railing. Naka-fix yan. Pero chichikin din ninyo kung ang inyong barrel ay kumakalog na ganyan. Ayan o. Ibig sabihin yan, pag kumakalog ng ganyan, ay hindi na maganda yung kanal na railing. Kamukha nito. Okay, so, kaya ko tinanong, at kung malaki na ang kalog, ay yun ang hindi maganda. Kung malaki na ang kalog. Okay, pero kung konting-konti lang ang kalog, normal lang yun. Kamukha nito, medyo malaki na ang kalog, pinahito ko muna para maayos. So yan naman ay ito ay nagagawa din naman ng mga gunsmith, kaso nga lang medyo may kahirapan. Actually, meron ako isa ditong ginagawa. Nire-rebuild yung kanal na yan. I-rebuild niya ang buo na yan. Ang gagawa niyan ay talagang may karanasan. Ako gumagawa diyan. Saglit lang. Nagagawa ko yung mga railing na ganyan, nare-rebuild yan. So, hindi ko lang pwedeng ipakita sa YouTube dahil nga bawal na rin magpakita sa YouTube ng mga paggagawa ng actual na ganyan. So, sinasabi ko lang ang mga sira at paano gagawin. So, ayan lang ang masasabi ko. Pero kung medyo off-center, hindi naman talaga eksakto na na sintro-sintro. May mga pistol talaga na ganun, na wala naman diferensya at maganda naman ang performance kung pumuputok man. Yung nga lang kaya ko tinanong kung anong brand at model yung baril, ay sabi niya ay ito nga ang model. So kung malaki na ang kalog nito, kung malaki na ang kalog na ganyan, ayun ang hindi maganda. Okay? So, pero kung maliit lang, normal lang yun. Kung may maliit na kalog, normal yun kasi may wear and tear din yan eh. Talagang medyo may clearance yan. Okay, dahil kung pag yan ay malaki na ang kalog, ay pwedeng magkamero ng problema ang inyong barrel o magkamero ng problema ang slide, matitigpal na. Dahil pag pumuputok yan, ay ang barrel nagbabibrate yan. Nagbabibrate yan ng dahil sa lakas ng pressure. So ayan, yan ang masasabi ko sa inyo. At pagpasensyahan ninyo kung paminsan-minsan tayo lang makapag-upload ng videos dahil busy nga tayo, at saka minsan pinapakiramdaman ko rin yung aking sarili. Minsan ay nahirapan din ako magsalita. Kaya nga hindi tayo nung Friday, hindi tayo nakapag live dahil hindi ako pwedeng magsalita ng matagal. Kaya mapapansin niyo puro maiksi na lang yung ating mga videos. Sana may natutunan kayo. Ulitin ko kung maganda naman ang performance ng inyong baril at hindi naman dapat talaga necessary na center yung meron talagang may maliit na off center. At yun nga lang, chichikin din ninyo ang inyong mga baril kung nasa condition pa. Ngayon kung may nakita kayong problema, masasabi ko sa inyo, ang hiling ko lang sa inyo, kung kayo magtatanong, sabihin niyo kung anong brand para hindi tayo naliligaw ng pagsagot kung anong model.
para yung model na yun ay ating masakto. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Thank you very much and God bless us all.